Lumabas pala kami ni Jowa at bumili nga po kami ng merienda sa 7-Eleven at bumili na nga rin po kami ng lechon manok para pang ulam namin ngayong gabi. Sa sobrang init nga kumarites talaga namang nakakatamad lumabas. Niyaya na nga po ni Jowa yung dalawang bata sa taas para nga po magtanggal sila ng sinampay at maghangar na rin. Kaya naman ako nga po ay mag-aasikaso ng merienda namin. Dahil coffee is light nga po tayo kaya naman magtitimpla pa rin ako kahit mainit. Pero cold coffee nga po yung titimplahin ko kumarites. Ay, ice coffee po pala. Kanina ko pa nga iniisip kung anong tawag doon sa kape na malamig. Lagay nga po ako ng kopi ko black, Nescafe stick at 3 kutsarang asukal. Hindi na nga po ako nag-init ng tubig dahil kaninang umaga ay meron pa nga po itong kaunting tira. Sakto naman nga po at hindi na nga ito gaano kainit. At dahil meron pa nga po akong nakitang greatest white na isang piraso na lang kaya hinalo ko na. Hinalo-halo ko nga lang po hanggang sa matunaw yung mga kape. Pagkatapos ko nga pong ipaghalo yung mga kape ko marites, ang next ko nga pong ginawa ay i-ready yung aming merienda. 4 na siopaw nga po yung binili namin sa 7-Eleven. Tinanggal ko lang muna sa plastic at inilagay ko nga po sa mangkok. Gusto nga ni Tyler ipabili ay donut na yung bilog-bilog pero sabi ko nga ay mahal naman at kaunti lang yung mabibili mo. Tapos hindi ka pa nga mabubusog. Kaya naman itong siopaw na nga lang po yung aming binili. Hindi nga po ako nagluto kumarites ng ulam dahil sa sobrang init ngayon ay talaga namang pag kumilos ka ay pawis na pawis ka. Sakit na nga rin po yung ulo ko at hanggang batok nga po yung sakit niya. Yung init nga po ngayon ay parang pumapasok nga po sa kalamnan natin. Lalo na pag nasa taas nga po ako ng bahay talaga namang ramdam ko yung init. Kaya hanggang ngayon ay hindi ko pa nga po naaasikaso yung taas ng bahay namin. Kumuha lang pala ako ng pantakip dito sa aming ulam dahil hindi pa nga po kami maghahapunan. Magbimeryenda na muna kami. Hindi pa nga sila tapos sa kanilang ginagawa kaya itutuloy ko na nga muna itong pagtitimpla ko ng kape. Kuha na nga rin po ako ng yelo sa ref para nga po matimpla ko na. At dahil alam ko nga malinis itong ginagawa naming yelo kaya naman ginagamit nga rin po namin ito pag gusto namin uminom ng malamig. Ayan at hirap na hirap pa nga po akong tanggalin yung yelo sa plastic. Hindi na nga po ako nagdagdag ng tubig dahil kalahati nga lang po yung yelong kinuha ko. Ayan at isasalin ko na nga po yung ginawa kong kape kanina. Ang sarap talaga nito kumarites lalo na nga po sa mainit na panahon. Ito na nga lang po yung ginawa kong drinks kaysa nga po na bumili kami ng milk tea. Hindi pa nga po ito umabot ng 50 pesos yung gastos mo. Pag milk tea naman yung 200 mo ay kulang pa. Paminsan-minsan nga lang po ako bumili nun kumarites pag libre nga lang ni Jowa. At dahil naayos ko na nga po ng halo yung kape, inilagay ko na nga po yung evap milk. Maliit nga lang po ito kumarites. Pero sakto nga lang po ito kumarites dito sa isang pitchil na ginawa kong kape. Hindi pa nga rin po sila tapos sa taas kaya ito ilalagay ko na nga muna sa ref. Pero syempre kailangan ko nga po itong tikman para malaman ko nga po kung ano pa ang kulang. Kaya tinakpan ko nga po muna para naman hindi matapon. Pagkatikim ko nga kumarites ay sakto na nga po yung lasa niya kaya ilalagay ko na nga po ito sa ref. Para hindi nga po mawala yung lamig nito dahil hindi pa nga po sila tapos sa taas. Ang next ko nga pong gagawin ay magsasaing na muna ako. At dahil meron nga pong bahaw kumarites kaya naman isasalin ko nga muna sa lagayan. Bababad ko nga muna saglit itong kaldero para nga po lumambot yung mga kanin-kanin niya. Kaya naisip ko nga pong ilagay muna sa Tupperware yung binili naming tinapay. Bili nga po ako ng tinapay para nga po pag nagutom yung dalawang bata ay may makakain sila. Syempre at kasama na nga rin po ako nun kumarites. Sa init kasi ngayon ay nakakatamad nga pumunta sa bakery at bumili ng mga tinapay. 40 pesos nga po ang bili ko nito. Di ko pa alam lasa nito, sana nga po ay masarap. Pagkatapos ko nga po dito ay balik na nga po ako doon sa kaldero na binabad ko muna sa tubig. Hugasan ko nga po ito ng maayos para hindi nga po tayo mapanisan ng kanin. Sa mahal nga po ng bigas ngayon ay sayang nga po yung mga kanin na napapanis. Kaya hanggat maaari talagang ayaw kong napapanisan ng kanin. Isang takal nga lang po yung sinaing ko dahil meron pa naman kaming bahaw. 2 beses ko nga po ito hinuhugasan bago nga po ako maglagay ng pinakasabaw niya. Maglalagay na nga rin po ako ng suka para hindi nga po talaga ito mapanis. Kaya ayan, isinalang ko na nga po ito kumarites. Sakto naman nga po ay tapos na nga po sila sa taas magsampay at magtanggal nga po ng mga damit sa hanger. O diba may pa-dance move pa talaga itong aking bunso. Kumuha pa nga po ako ng dagdag na baso doon sa kusina para nga po tagi-isang baso kami. Ayan si Jowa nga po ay nagsiset nga po ng sound trip niya. Gusto talaga ni Jowa mag sound trip pag mayroon nga siyang ginagawa. Kahit naman ako kumarites pag busy ako at marami akong gagawin ay nagsa sound trip talaga ako. Mas gusto ko kasing kumikilos na may naririnig nga po akong sounds. Kaya bumili talaga kami ng mga malalaking speaker at saka ng amplifier kumarites. Bili nga po namin iyon sa Raon at gamit nga po yung alkansya namin dati. Sabi ko nga umupo na sila dito sa lamesa para sabay-sabay nga po kaming kakain. Ang sarap din talaga sa pakiramdam kumarites na sabay-sabay nga po kayong kakain at habang nagkikwentuhan. Kaya sabi ko nga kay Tyler ay umupo na siya doon sa isang upuan. Paano ba naman ay panay nga po ang sayaw-sayaw niya dyan sa likod ko kumarites. Kaya naman hindi talaga ito nagkakalaman si Tyler dahil sa sobrang galaw-gaw nga po nitong kumilos. Ang hyper ba?
Kaya minsan ay hindi ko rin talaga maiwasan maging dragon. Lalo na nga po pag oras na ng tulog ay talaga namang naglalaro pa itong dalawa. Kaya minsan hindi lang talaga ako yung nangahahay blood sa kanila, pati nga rin po yung papa nila. Kaya lagi ko talagang sinasabihan na kalma self, anak mo yan. Sabi ko nga kay Tyler ay ako na nga po ang maglalagay ng palaman doon sa kanyang siopaw at baka kumalat lang. Nagtanong nga po sila kung anong flavor itong kinakain nilang siopaw. Piniro ko nga sila kumarites na sabi ko nga yung kay Tyler ay aso at yung sa kuya niya naman ay pusa. Ayun, at parang ayaw nga nilang kainin iyan kumarites. Pero sabi ko nga kumarites ay biro lang naman iyon. At habang kumakain nga kami kumarites dahil nagsa-sound trip nga po si Jowa ay talaga namang sumasayaw pa itong dalawa naming anak. May mga cellphone nga po itong dalawang ito kumarites pero hindi nga po madalas nilang nahahawakan. Sobrang bihira na lang po talaga nilang magse-cellphone. Dahil pag madalas nga po silang humawak ng cellphone ay talaga namang nag-iiba ang ugali. Kaya simula nga po noon ay hindi ko na sila masyado pinapahawak ng cellphone. Nga po silang magawa pag hindi ko nga po sila pinapagamit dahil syempre ako yung magulang at ako talaga ang masusunod. Meron nga pong bumili kaya tumayo kaagad yung panganay ko at siya nga po ang nagbenta. Yung mga cellphone kasi nila ay mayroong mga password at kami nga lang ni Jowa ang nakakaalam. Malaki nga rin naman yung siopaw na nabili namin sa 7-Eleven kaya naman nabusog nga rin po kami. Marami pa nga pong extra sauce na siopaw kaya naman sabi ko nga kay Tyler kung gusto niya pang lagyan ng sauce yung siopaw niya. Pinakagusto ko nga pong siopaw na binibili sa 7-Eleven ay asado. Ayan, at nagamit na nga po talaga namin yung lamesa kumarites at sama-sama na nga po kaming kumakain. Nakakatuwa lang at ang sarap talaga sa pakiramdam. Lalo na at hindi nga po kami nagsi-cellphone. Minsan kasi pag sabay-sabay nga po kami nagsi-cellphone ay hindi nga po kami nakakapag-usap at puro nga lang po kami gadget. Kaya namang itong si Tyler nga po habang kami kumakain ay naglalaro nga po ng skateboard sa kamay niya. Pagkatapos nga po namin magmerienda ay ililigpit ko na nga po yung kalat dito sa lamesa. Kaya inutusan ko na nga po si Tyler na dalhin na nga po yung mga hugasan doon sa lababo. Yung kuya kasi namin ay nagbabantay sa tindahan. Tulungan nga lang din po kami pagdating nga po sa gawaing bahay. Kaya hindi rin talaga ako nahihirapan kumarites. Ang madalas ko na lang talagang ginagawa ay maglinis nga po ng bahay namin. Ayun lang muna kumarites. Salamat sa panonood. Follow for more. God bless us. At sana i-share nyo na nga rin po itong aking video.